Ito ang aktual na footage ng kapulisan sa OnlyFans model na si Courtney Clenny, 26 years old. Umiiyak at takot na takot para sa kanyang buhay dahil sa di umano'y pang-aabuso at patuloy na pang-stalk sa kanya ng kasintahang si Christian Obumseli. Ano nga ba ang nangyari sa likod ng kamera? Self-defense nga ba o sadyang bayolente ang sikat na OnlyFans model na si Courtney Clenny? Si Courtney Taylor Clenny o mas kilalang Courtney Taylor sa kanyang mga social media accounts ay pinanganak noong April 21, 1996 sa Midland, Texas. Nagmula sa mayamang pamilya si Courtney kung kaya't lahat ng gusto niya ay naibibigay ng kanyang mga magulang na sina Deborah at Kim. Mahilig sa sport sa mga magulang ng magkapatid na Courtney at Morgan kung kaya't ito ay nakahiligan din ng dalawa. Aktibo ang dalaga sa iba't ibang activities tulad ng volleyball, gymnastics, football at horse riding. Maliban dito, nahilig din si Courtney sa theater kung kaya't sa edad na 13 years old, siya ay parte din ng ballet at drama classes. Hindi nagtagal, nagsimulang seryosohin ni Courtney ang pagpunta sa gym para pagtuunan ng pansin ang pag-e-exercise at pagpapaganda ng kanyang katawan kung saan siya ay naging certified personal trainer din. Sumali at nanalo din siya sa iba't ibang kompetisyon ng weightlifting at fitness kung saan sinishare niya ang lahat ng kanyang mga ginagawa sa iba't ibang social media platforms. Napansin ng dalaga ang atensyon na binibigay ng mga followers sa kanyang mga pictures at video kung kaya't siya ay nagdesisyon na huminto sa pag-aaral at mag-focus sa pagiging social media influencer. Ikinuwento niya sa kanyang YouTube channel ang paglaki ng kanyang social media followings dahil sa madalas niyang pagpo-post, pagpapa-interview at pakikipag-collaborate sa iba pang models. Nang mga panahon na yon, umabot na sa 1 million followers ang kanyang Instagram account. Taong 2016 nang lumabas ang OnlyFans subscription kung saan pinapayagan ang mga content creators na mag-post ng kahit ano sa kanilang account na maaari lamang makita ng mga followers na nagbayad o member ng kanilang account. Hindi pinalampas ni Courtney ang pagkakataon para lalong tumaas ang kanyang social media followings na ngayon umabot na sa 2 million followers. Ayon sa mga report, ang net worth ni Courtney Clenny ay umabot sa $2 million kung saan ito'y nagmumula sa kanyang exclusive content sa kanyang OnlyFans account, mga endorsements at promotions ng iba't ibang kilalang brands. Sa kasagsagan ng career ni Courtney, nakilala niya si Christian na nagmula din sa Texas. Si Christian Obumseli o mas kilala sa palayaw na Toby ay ipinanganak noong April 12, 1994 sa Dallas at tulad ni Courtney, mahilig din sa sports ang binata kung kaya't siya'y kilalang basketball at football player nung siya ay nasa high school at kolehiyo sa Texas Tech University. Ayon sa mga report, si Toby ay may net worth na $2 to $3 million dahil na rin sa pagkakaroon niya ng iba't ibang business. Isa na nga dito ang Wiseman and Peachtree LLC na siya mismo ang founder at may-ari. Dagdag pa dito ang pagiging successful niya bilang cryptocurrency trader, investor at consultant. Walang malinaw na impormasyon kung paanong nagkakilala ang dalawa pero pinaniniwala ang halos 2 taon na ang kanilang relasyon bago ang pagpaslang. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng dalawa, maayos at napakasaya ng relasyon na magkasintahan sa umpisa, ngunit unti-unti nakita nila ang tunay na kulay ng dalaga. Ang dating masayahing si Toby ay madalas nakikita nilang balisa at parang laging wala sa ulirat. Nagsimulang idistansya ni Courtney ang kanyang nobyo sa kanilang mga kaibigan. Madalas din nila nakikita ang pagtatalo ng dalawa kung saan ang dalaga ay laging naghahanap ng dahilan para sigawan at awayin si Toby. Napansin din nila kung paanong kontrolin at manipulahin ni Courtney ang nobyo kung saan hindi niya hinahayaang mawala sa paningin niya ang kanyang kasintahan. Sa kabila ng magulong relasyon, suportado ni Toby ang nobya sa kanyang career kung kaya't siya ay pumayag na maging personal assistant ng dalaga. Kasabay ng pagsikat ng dalaga, naging suki siya ng mga bar at club dahil na rin sa pagkahilig niya sa pag-inom at pag-party. Ayon sa mga kaibigan ng dalawa, dito na pinakita ni Courtney ang kawalan ng kontrol sa sarili kapag siya ay nalalasing. Maliban sa pagwawala, madalas niyang pagbuntungan ng kalasingan ng nobyong si Toby kung saan inaakusahan niya ito ng panloloko.
Sa patuloy na pagkalulong ni Courtney sa pag-inom at pag-party, ito'y naging resulta ng 2 DUI kung saan nakulong din siya ng 3 araw. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano ang DUI o driving under the influence, ito ay ang pagbabawal na magmaneho ng nakainom ng alak o nasa impluwensya ng bawal na gamot na maaring maging dahilan para ang isang tao'y mawala ng lisensya. Isa sa mga gulo na kinasangkutan ng dalaga ay nang minsan silang nagpunta sa Las Vegas kung saan maliban sa mga kasino ay kabilaan din ng mga bars. July 2021, siya ay naaresto sa kasong domestic battery na nagsimula sa pagtatalo ng magkasintahan na nauwi sa pananakit ni Courtney sa kanyang nobyong si Toby. Inamin din ng dalaga ang pagiging bayolente kung saan madalas maraming nababasag at nasisira ang gamit nila dahil sa pagbabato niya dito. Ayon sa report, nagtamo ng sugat sa ulo si Toby pagtapos siyang batuhin ng baso ng nobya na inamin din ng huli sa mga pulis. Ngunit sa kabila nito, hindi nagsampa ng kaso ang binata at nagmakaawa pa na pakawalan ang kanyang nobya. January 2022, nagdesisyon ang magnobyo na lumipat sa Florida mula Texas. Ayon kay Courtney, maliban sa magandang klima, mas maraming oportunidad ang naghihintay sa kanya. Kaya sa kabila ng pagnanais ni Toby na lumipat ng London, sumama siya sa kanyang nobya. Nagpatuloy ang pagsikat ng dalaga at ayon sa report, umabot sa halos $3.1 million mula 2020 ang kinita ng OnlyFans model hanggang isara ang kanyang account. Lantaran ding pinagyayabang ng dalaga ang pagpapasahod niya sa kanyang nobyo dahil ito ang nagmamanage ng kanyang mga schedule at social media accounts. Dagdag pa niya, siya din ang nagbabayad ng kanilang apartment sa Florida na nagkakahalaga ng $10,000 a month. Hindi rin itinanggi ng dalaga ang pagiging toxic sa relasyon nang siya ay mag-guest sa isang podcast. Dagdag pa niya, tanging mayayamang lalaki lamang ang nais niyang i-date pero ayaw niyang kinokontrol siya ng kahit na sino. Lumala ang ugali ni Courtney at ang pisikal na pananakit niya kay Toby ay hindi rin nagtapos sa insidente sa Las Vegas. May mga ilang kaibigan na nagpatunay ng pananampal at panunulak ng dalaga sa kanyang nobyo kung saan nangyari ito sa isang club. Kinumpronta nila ang binata ngunit patuloy niyang pinagtatanggol ang nobya at sinasabing napakabait at sweet ng kanyang kasintahan. Kapalit ng pagiging bayolente ni Courtney kay Toby ay ang pagreregalo nito ng mga high-end brand, pag-travel at pagkain sa mga mamahaling restaurant. Hindi malinaw kung bakit pinili ni Toby ang manahimik sa kabila ng magulong relasyon. Ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagsasabi na madalas pakalmahin ng binata si Courtney kapag ito'y nagwawala na at naniniwala siya na magbabago ang kasintahan. Sa kabila ng pagtira sa mamahaling apartment na may 3 kwarto at 3 banyo sa One Paraiso Residences sa Miami, nagpatuloy ang toxic na relasyon ng dalawa. Ayon sa record ng kapulisan, sa 3 buwang pananatili nila dito, 13 tawag na ang natanggap nila mula sa mga nakatira din sa parehong gusali dahil sa pag-aaway ng dalawa na halos dinig sa ibang palapag. May pagkakataon din na nai-record ng kapulisan ang ilang pasa ng dalaga nang dahil sa kanilang pag-aaway. Ngunit sa huli, itinatanggi na magkasintahan ang anumang problema meron ng kanilang relasyon. Minsay naabutan din ng mga pulis ang aktwal na pag-aaway ng dalawa kung saan kinailangan pa nilang paghiwalayin ito para hindi na magkasakitan. Isang video din ang lumabas na kuha naman ng isa sa mga nakatira sa parehong gusali. Ayon sa nakasaksi, dinig na dinig mula sa 12th floor ang pagtatalo ng dalawa kung kaya't sinimulan niyang i-record ito. Makikita sa video na sinusundan ni Toby ang nobya at hindi na nakuhaan ng saksi ang iba pang pangyayari pero kwento niya, pinapakalma ng binata ang dalaga sa pagwawala at pagtangkang pagtalon sa swimming pool. Ang on and off na relasyon ng dalawa ay nagpatuloy dahil na rin sa pagiging toxic ni Courtney. Sa ilang taong pagsasama ng dalawa, mga sulat at ilang text messages ang nagpapatunay kung gaano kamahal ni Toby ang kanyang nobya sa kabila ng pagiging bayolente nito. Sa kabila ng lahat, tuluyang ding naghiwalay ang magkasintahan noong katapusan ng March 2022 kung saan panandali ang tumira ang nanay ng dalaga sa kanilang apartment.
Sa kabila ng sinasabing paghihiwalay ng dalawa, patuloy pa rin silang nagkikita. Halos lahat ng gamit ng binata ay nasa apartment pa rin at inamin din ni Courtney ang pagtulog nito sa kanilang sofa sa loob ng unit. Paglipas ng isang linggong pananatili ng nanay ni Courtney sa kanilang apartment, bumalik ito sa sarili niyang bahay sa Texas noong April 1, 2022 para na rin makapag-usap ang di umano'y dating magkasintahan at pagdesisyonan ng maayos ang kanilang relasyon. Gabi ng April 2, 2022, napilitang muling tumawag ang isa sa mga staff ng One Paraiso Residences dahil na rin sa komosyon sa pagitan ni Courtney at Toby na ayon sa kanila ay hindi unang pagkakataon. Makikita sa video ang pakipag-usap ng staff at ni Courtney sa mga rumisponding pulis kung saan inaakusahan niya ito na nagsisinungaling. Ayon pa sa staff, tinanong nila si Courtney kung nais ba niya na tumawag sila ng pulis para paalisin si Toby, ngunit ayaw daw ng dalaga. Ipinipilit ni Courtney na bigyan siya ng proteksyon ng kapulisan sa pamamagitan ng isang restraining order laban kay Toby dahil sa pang-i-stalk daw sa kanya nito. Pinaliwanag ng mga pulis na ito ay hindi saklaw ng kanilang trabaho at kailangan niyang pumunta sa korte para mag-file ng restraining order. Dagdag pa nila, hindi rin nila maaaring kasuhan ng trespassing ang binata dahil nanggaling mismo kay Courtney na sila ay nagsasama bago pa ang insidente at halos lahat ng gamit ni Toby ay nasa kanilang unit pa. Sa kabila ng paulit-ulit na pag-uudlot ni Courtney sa mga pulis at staff ng gusali, question niya din ng mga kapulisan kung sila ba ay nakikinig sa kanya. Itinanggi ni Courtney ang pananakit sa nobyo na naganap sa elevator. Kapansin-pansin na pabulong na ikinakwento ng dalaga ang pangyayari kung saan sinabi nila na sinusundan at ayaw siyang tigilan Toby. Sinabihan din daw niya ang staff na ipakita sa kanya ang ebidensya na nagpapatunay ng pananakit, ngunit wala daw itong maibigay. Ayon sa mga staff, huli nilang nakita sa lobby si Toby ngunit hindi na ito nadatnan ng mga pulis. Tumagal ng ilang minuto ang pakikipag-usap ng mga pulis kay Courtney at sa mga staff ng gusali, ngunit sa huli walang pag-arestong naganap. Sinamahan ng mga staff at mga pulis si Courtney sa kanyang unit dahil sa patuloy niyang pagpupumilit na maaaring nandoon ang binata, ngunit pigo din silang makita si Toby. April 3, 2022, 4:57 ng hapon nang makatanggap ng tawag ang emergency hotline na 911 mula kay Courtney. Maririnig sa background ang boses ni Toby na paulit-ulit na sinasabi, "I'm gonna die." Tila wala din sa ulirat ang dalaga na halos hindi alam ang mismong address ng kanyang apartment. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. I can't feel my arm. 3101. I can't feel my arm. What, ma'am? My boyfriend is dying of a stab. Ma'am, what is the address? What's that? What's the address? 3131. 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see my What address on the message? Is this a house, apartment, or a business? Baby, I'm so sorry. Ma'am, can you hear me? Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis sa apartment ng dalaga. Dito naabutan nila si Toby habang ito ay nasa kandungan ni Courtney. Ang binata ay maputla at mukhang wala ng buhay, kung kaya't agad siyang dinala sa Jackson Memorial Hospital. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na masagipang biktima, si Christian Obumseli, 28 years old, ay pumanaw dahil sa tinamong saksak sa dibdib. Samantala, dahil na rin sa pag-amin ni Courtney Clenny sa pananaksak sa sariling nobyo, siya ay dinala sa presinto para imbestigahan. Inamin ni Courtney na nagkabalikan na sila ni Toby at sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon. Ayon pa sa kanya ng araw na yun, plano nilang ilabas ang kanilang mga aso para makapaglaro sa park at manood ng sine kinagabihan. Dagdag pa niya, lumabas si Toby para bumili ng sandwich habang siya ay nanonood ng paborito niyang YouTuber. Sinabi niya rin na 2 beses niyang tinawagan ng kanyang ina ngunit hindi ito sumagot sa unang tawag. Kwento pa niya, nagsimula ang kanilang away dahil hindi umano shinare ni Toby ang kanyang actual location gamit ang isang app.
Dahilan ng biktima, inoff niya ito dahil nakipaghiwalay na sa kanya ang dalaga 2 araw ang nakalipas. Ayon kay Courtney, dito na nagsimulang maging agresibo ang nobyo kung saan itinulak daw siya sa dingding hanggang sa mapahiga siya sa sahig habang sakal pa din siya ni Toby. Hindi na daw niya matandaan kung paanong nakawala siya kay Toby, ngunit nanatili siya sa kanilang kusina habang nasa sala naman ang biktima. Hindi pa rin daw humuhupa ang galit ng huli kung kaya't nang makita niya na papalapit ito sa kanya, agad niyang kinuha ang kutsilyo at sinabi nito na huwag itong lumapit. Tinanong siya ng mga investigador tungkol sa distansya niya mula kay Toby. Sinabi niya na nasa 10 feet ang layo nila sa isa't isa. Ibinato daw niya kay Toby ang kutsilyo na tumama sa dibdib ng biktima at ito nga ay agad na tumumba. Ayon sa kanya, nasa telepono ang kanyang ina ng mga oras na yon kung kaya't paglapit niya sa nobyo ay sinabi nito na kailangan niyang tumawag sa 911. At dito na nga naabutan ng mga pulis na nakahundusay sa kandungan ni Courtney ang biktima. Paglipas ng ilang oras na interogasyon, ibinalita ng mga investigador na ang 28 years old na si Christian Obumseli ay pumanaw na dahil sa natamo netong pinsala. Dito na humingi ng yakap si Courtney sa mga investigador at sinabi niya na hindi siya maaaring mapag-isa dahil hindi niya alam kung anong pwedeng magawa niya sa sarili. Nanais niyang siya ay ma-admit sa ospital para sa sariling kaligtasan. Paglipas ng 24 hours na investigasyon at 4 na oras na interogasyon kay Courtney, siya ay pinakawala ng pulis. Nakalkal ang records ng domestic violence sa kanilang apartment na paulit-ulit nirespondihan ng kapulisan, kaya dahil dito, isinara ang kasong pagpatay kay Christian Obumseli. Ito ay ni-rule out bilang kaso ng domestic incident. Samantala, voluntaryong pumasok sa isang psychiatric ward si Courtney dahil ayon sa mga pulis, may posibilidad na saktan nito ang sarili. Hindi makapaniwala ang pamilya ni Toby na ito ang sasapitin ng binata ilang araw bago ang kanyang kaarawan. At ang mas nakakagalit ay nang malaman nila na paglipas ng 48 hours ay pinalaya din sa psychiatric ward si Courtney Clenny nang walang anumang kasong isinampa. Dagdag pa dito, ang dalaga ay bumalik sa normal niyang buhay kung saan may nakakita sa kanyang umiinom kakasama ang kanyang ama sa Miami Hotel Bar. Bago pa man ang video, nagtungo na si Courtney Clenny sa presinto kasama ang kanyang abogado para magbigay ng opisyal na testimonya tungkol sa pagpanaw ng nobyo kung saan clean name ng dalaga na ang nangyari ay self-defense lamang. Ayon sa kanyang testimonya, wala siyang intensyon na saktan o nobyo. Pinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili dahil siya ay sinasaktan ni Toby. Nagpatuloy ang buhay ni Courtney na parang walang nangyari. June 2022, 2 buwan paglipas ng pagpaslang, bumili siya ng bahay sa Lake Point, Austin, Texas, malapit sa kanyang mga magulang. Ayon sa report, ang bahay ay nagkakahalaga ng $1.4 million. Ito nga may sukat na 3,000 square feet, may 4 na kwarto, 4 na banyo, hot tub at 3 large deck areas. Maliban dito, nag-transfer din siya ng $1.2 million sa bank account ng kanyang ama sa di malamang dahilan. Samantala, hindi tumigil ang pamilya ni Toby para makamtan ang hustisya. Nakakalap ng sapat na ebidensya ang prosekusyon kasama na dito ang mga sulat, text messages ni Toby sa suspect at testimonya ng ilang kaibigan na nagpapatunay ng toxic na relasyon ng dalawa. Maliban sa insidente sa Las Vegas noong July 2021 kung saan nakasuhan ng domestic battery si Courtney Clenny, ilang video at audio recordings pa ang nakuha ng pamilya laban sa suspect. At paglipas nga ng 4 na buwan, muling binuksan ang kaso ng pagpatay kay Christian Obumseli. Inihain ng prosecution ang isang text message na nagpapatunay ng pisikal na pananakit ng suspect kay Toby. Ang text message na pinadala ng biktima noong October 2021 sa dalaga ay nagsasabi na nagkaroon muli ng matinding pag-aaway ang dalawa na humantong sa pananaksak ni Courtney sa binti ng binata. Ayon pa dito, sa kabila ng ginawa ng nobya sa kanya ng nakalipas na gabi, nagising siyang masaya. Pinagmaneho niya ito papuntang Las Vegas, sinamahan sa kanyang trabaho
uminom at nagparty kahit na sumasakit pa rin ang kanyang binti at pilit na binigyan ng masayang araw ang nobya sa kabila ng pananakit nito sa kanya. 2 buwan bago ang pagpaslang, isang video naman mula sa elevator ang nakuha kung saan makikita si Courtney na nagwawala at sinisigawan si Toby. Kapansin-pansin kung paano niya paulit-ulit na sinasaktan ng sariling nobyo. Sampal sa punot at pantok ang patuloy na tinatanggap ni Toby. Tanging pagtulak at paghawak sa kamay ng dalaga ang ginagawang depensa ng binata para ito'y pakalmahin hanggang sila'y makalabas ng elevator at makalayo sa nobya. Ilang testigo din mula sa parehong palapag ang nagpatunay kung paanong itulak-tulak at saktan ni Courtney ang kanyang nobyo. Mapatay ba ako ng dahil sa pag-ibig? Yan ang isa sa text ni Toby noong March 2022, isang buwan bago ang pagpaslang. Ayon pa dito, alam niya na pareho silang marami ng sinakripisyo para sa isa't isa, pero madalas tinatanong niya pa rin ang sarili kung tama pa ba na tanggapin niya ang lahat ng pananakit emotionally at physically mula kay Courtney nang dahil lang sa pagmamahal. Paulit-ulit din niyang tinatanong sa sarili kung pinapahalagahan ba ng nobya ang pagmamahal at sakripisyo niya. Sa kabila ng pagsasabi niya dito na siya ay nasasaktan at nahihirapan at pagtanggap ng dalaga sa mga ginawa niyang mali, patuloy pa rin na bumabalik sa pagiging bayolente ang sospek. Dagdag pa niya, noong February ang pinakamasamang buwan para sa kanya dahil sa panloloko at pagtawag sa kanya ng N-word. Hindi rin nagtapos dito ang pang-aabuso ng dalaga dahil ayon din sa text, hindi gumaling-galing ang sugat niya na nakatahi dahil sa paulit-ulit na pananampal at pananakit ni Courtney. Isang audio din ang lumabas kung saan maririnig ang pagsigaw ni Courtney kay Toby kasabay ng pagmumura niya. Pagiging racist kung saan paulit-ulit niyang sinabi ang N-word. Ang pag-uutos niya dito na hanapin ang kanyang cellphone at i-charge ito. I need to bring my phone. I need to go home. I need to charge them. I need my phone. Cece, Don't touch me! what is going on? Like, what are you gonna get this mad at me when I'm apologizing to you? No, Christian. Like, you're thinking I'm doing it on Drop your I'm not- drop your high pitch. Okay, I'm not doing it on purpose. You touched Sahara. You know damn well the right thing to do is to tell me. Yes, and I am so sorry. So shut up and let me slap your No, ass. you're not gonna slap me. Give me my phone. You have your phone. Fucking charge it! I'm sorry. Ayon sa binata, nakalimutan niyang banggitin kay Courtney na nakita niya ang isa sa kanilang kaibigang babae nang siya ay lumabas para magbike at simpleng hi lang ang naging palitan ng dalawa. Mapapansin na paulit-ulit na humihingi ng sorry ang binata, ngunit sa kabila nito ay patuloy ang pagwawala at pagsigaw ni Courtney sa kanya. Napag-alaman na kinontak ni Courtney si Toby nung araw ng pagpaslang para magpunta sa kanyang apartment. Ayon sa investigasyon, bandang 1:15 ng hapon, lumabas mag-isa si Toby kasama ang kanilang mga aso kung saan dumaan din siya sa subway para bumili ng sandwich para sa kanila ni Courtney. Nakita sa phone records ni Courtney na tinawagan niya ang nobyo bandang 4:01 ng hapon bago siya nag-live sa kanyang Instagram account. Paglipas ng kalahating oras, 4:33 na hapon, muling tinawagan ni Courtney ang binata kung saan nakita din na si Toby ay naglalakad pabalik sa kanilang apartment. 4:43 ng hapon nang tawagin ni Courtney ang kanyang ina na tumagal lamang ng 6 na minuto. At ayon dito, narinig niya ang pagtatalo ng magnobyo. Muli, tinawagan ng dalaga ang kanyang ina bandang 4:49 PM bago ang pagtawag sa 911 ng 4:57 PM. Sa teorya ng investigador, 13 minuto na ang lumipas ng sakin si Christian Obumseli bago pa tumawag ang sospek sa 911. Napag-alaman din na makalipas ang kalahating oras, nag-text si Courtney sa kanyang ina para balaan ito na huwag makipag-usap sa mga pulis nang walang abogado at banggitin na ang nangyari ay self-defense. Ayon sa mga eksperto, ang tama ng kutsilyo sa dibdib ng biktima ay imposibleng dahil sa pagkakabato lamang mula sa distansyang 10 feet. Ang anggulong pababa ay nagpapatunay din na ang sospek ay malapitang inunday ang kutsilyo sa biktima. Malalim din ang pagkakabaon ng kutsilyo na halos umabot sa 3 inches kung kaya't lumalabas din na intensyonal ang pagkakasakit.
Pinabulaanan din ng mga investigador na may marka sa katawan ng suspect na si Courtney na magpapatunay na siya ay sinasaktan ng biktima ng araw ng pagpaslang. Dagdag pa nila, ang mga nagkalat na dugo mula sa kusina papuntang kwarto at pabalik ng sala ay nagpapatunay lamang na marami ng dugo ang nawala kay Toby bago pa tumawag sa 911 ang suspect. Dahil sa patong-patong na ebidensya, mga videos at text messages na nagpapatunay na si Courtney Clenny ay ang laging nagsisimula ng away na napupunta sa pisikal na pananakit, tuluyan nang inaresto ang suspect noong August 10, 2022 sa kasong second-degree murder habang siya ay nasa isang rehabilitation center sa Hawaii. Ayon sa kanyang abogado, kasalukuyang nagte-therapy ang suspect para sa kanyang substance abuse at post-traumatic stress disorder na parte ng pakipagtulungan nila sa kapulisan kung kaya't ikinagulat nila ang pag-aresto. Hindi pinayagang magpiyansa ang suspect kung kaya't inilipat siya sa isang correctional sa Hawaii habang naghihintay ng extradition pabalik ng Florida. Muling umapela ang kampo ni Courtney Clenny para sa kanyang pansamantalang paglaya habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit ito ay muling tinanggihan ng korte. July 7, 2023, nagkaroon ng pre-trial status conference para sa kasong kinakaharap ni Courtney Clenny. Para sa katulad ko na hindi pamilyar dito, ayon sa Florida law, ang pre-trial status conference ay nangyayari para pag-usapan ang progreso ng isang kaso. Maaring magsumite ng mga karagdagang dokumento o ebidensya ang parehong kampo, mag-file ng motions para sa maikling sentensya at magdesisyon para sa aktual na trial date ng kaso. Noong November 16, 2023, nagkaroon ng panibagong hearing trial si Courtney Clenny kung saan nag-file ng motion ng depensa para tanggalin ang mga audio recordings bilang ebidensya laban sa kanilang kliyente dahil ito ay illegal. Ang susunod na hearing ay nakaschedule sa December 15 ng parehong taon kung saan inaasahan ng pamilya ni Toby na magkakaroon ng mas malinaw na katayuan ng korte laban sa akusado. Sa ngayon, nakadetain ang suspect na si Courtney Clenny sa Turner Guilford Night Correctional Center sa Miami nang walang piyansa habang naghihintay ng paglilitis. At kapag napatunayan na siya'y nagkasala, maaari siyang makulong ng habang buhay sa kasong second-degree murder. Patuloy nating susubaybayan ang kahihinatnan ng kasong ito. Sa ngayon, palaisipan kung anong magiging hatol ng korte laban kay Courtney Clenny. Ano sa palagay nyo ang nararapat na hatol sa suspect? Self-defense nga ba ang nangyari o isa lamang itong kaso ng domestic violence?